Shalom, shalom, shalom. So, gusto ko share sa inyo ang patungkol sa it's about confession. Where is that in the Bible? So, confession ay isa sa mga sakramento, one of the sacrament of the Catholic Church. So, ang iba sinasabi nila wala sa Biblia, bakit ka magkumpisal? Why you need to confess to the priest? Pwede ka namang dumirekta sa Diyos. Pero titingnan natin kung mayroon bang basihan ang sakramentong ito ng Catholic Church o ng Katoliko sa banal na kasulatan. Kung dati kang Katoliko, dinapunta ka sa ibang sekta sa kasalukuyan, napunta ka sa ibang sekta without considering to study your Catholic faith. Tingnan natin sa Old Testament, meron na bang pinapakita na mayroong kumpisan? Meron po. There is already in the Old Testament. In 2 Samuel chapter 12 verses 13 to 14, kung makikita natin doon sa 2 Samuel, ito yung instance na kung saan si King David ay sinumbatan ni Nathan dahilan sa kanyang ginawa regarding dun kay Urias na kanyang sundalo, na sapagkat pinagnasaan niya si Bathsheba ay inilagay niya sa front line si Urias, ang kanyang sundalo, yung kapitan niya, para mamatay sa tigmaan sapagkat na pagnasaan niya or pinagnasaan niya yung asawa ni Urias. So sinumbatan siya. Nung sinumbatan ni propeta Nathan, sabi dito sa verse 9, 2 Samuel chapter 12 verse 9, bakit mo pinaglaruan ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng labag sa kanyang kalooban? Ipinapatay mo na si Urias, kinuha mo pang kanyang asawa. Oo, ipinapatay mo nga ang itiyong iyon sa mga Amonita upang makuha ang asawa niya. Yamang ginawa mo mga bagay na iyon at ako'y itinakwil mo. Tandaan mong laging may mamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Yun yung panunumbat ni Nathan. Then sa verse 13, talon tayo sa verse 13. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala kay Yahweh. Sumagot si Nathan, kung gayoy, pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Actually, prior to this ay mababasa natin yung confession ni King David sa Psalm 51. Have mercy on me, O God. Nakalagay sa Psalm 51. Ito sa Psalm 51, basahin natin. Ito yung sinabi ni King David bago dineclare ito kasi parang shortened lang dito sa ito. Bago dineclare ni King David na pinasawad ka na ng Panginoon. Sabi dito, have mercy on me, O God, in your goodness, in your abundant compassion, blot out my offense, wash away all my guilt, from my sin cleanse me, for I know my offense, my sin is always before me, against you alone have I sinned. I have done such evil in your sight that you are just in your sentence, blameless when you condemn. Ito yung sinabi ni King David nung nagkasala siya laban doon kay Urias, sa asawa niyang ni Urias na si Bathsheba. So ang sinabi ni Nathan, sabi niya, sumagot si Nathan, kung gayoy, pinatawad ka na niya at hindi ka matay. You see, humingi ng kapatawaran si King David sa Diyos, yet ang nag-declare or nag-proclaim na pinatawad na ng kasalanan si King David is si Propeta Nathan. Ayan, sa Old Testament yan, mga kapatid. Then sa Job chapter 42 verse 7 and 8, sa Job 42 verse 7 and 8, kung makikita natin, kung nabasa na natin yung aklat ni Job, makikita natin doon na may mga kaibigan si Job na during the time of his peril, during the time of his trials in his life, Job has a
a friend who is confronting him, na siguro dahilan siya nagkaganon is because of his many sins. So, nangatwiran si Job against his friends. Then, ito yung later part sa aklat ni Job. Kung titingnan natin, ito ang sinasabi sa aklat ni Job. Kasi after siya nasumbatan ng kanyang kaibigan, ay kinonfront din ni Yahweh itong mga kaibigan ni Job. Ito sabi, sa Job 42 chapters 42 verse 7, pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz naman, si Eliphaz, ang hinarap ni Yahweh, sinabi niya, ang puot ko'y nag-aalab laban sa iyo at sa dalawa mong kaibigan. Yan. Pagkat din ninyo sinabi kay Job ang katotohanan tungkol sa akin. Verse 8, kaya ngayon kamuha kayo ng 7 toro at 7 tupa, isama ninyo si Job at sunugin ninyo ang mga ito bilang handog at kayo'y ipanalangin niya. Ayan. Parang rin yung part ng intercession of the saints, yung intercession. Pero ang bibigyan kong diin dito na si Job ang nag-pray ng kanyang mga kaibigan. Kasi they are not worthy. They say, mas worthy si Job sa kanila. Sabi niya, kaya ngayon kumuha kayo ng 7 turo at 7 tupa, isama ninyo si Job at sunugin ninyo ang mga iyon bilang handog at kayo'y ipananalangin niya. Siya lamang ang pakikinggan ko para hindi na kayo singilin sa inyong kamangmangan dahil sa di ninyo paglalahad ng buong katotohanan sa Kanya. You see, nagkasala sila kay Yahweh, pero si Job ang mananalangin in their behalf kasi hindi sila pakikinggan ng Diyos. Yan. Sa Isaiah chapter 1 verse 18, ito very memorize ito ng mga kapatid natin sa ibang sekta. Sabi dito, halik kayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. So, the Lord is willing to forgive us of all our sins. Yes, pwede ka makadirekta, pero may sinasabi sa Biblia na makikita natin ito na pinapakita na merong kumpisal sa lumang tipan pa lang, at ang bagamat nagkasala sila kay Yahweh, pero ang nagbigay sa kanila ng kanilang kapatawaran is the prophet of God, ang propeta ng Diyos. Isa na doon si Nathan, then itong kay Job. Yan. Punta tayo sa New Testament, sa Bagong Tipan. So John chapter 21 verses 21 to 23. Thank you for listening. Ano pangalan niyo? GR. Okay. So John chapter 21. Kaya pag sinabi niyong wala sa umalis ka sa Katoliko, kasi sabi ang kumpisal wala sa Biblia, wala daw itong sakramentong ito sa Biblia, nagkamali sila, hindi lang nila binasa ng gusto yung Biblia bago sila umalis. Sa John chapter 20. Okay, verses 21 to 23. Ito yung instance na after the resurrection, the Lord appeared to his disciples gathering in the upper room. Nakasarado yung pinto. Then suddenly He appeared in their midst. Then sabi niya, the disciples, when he had said this, He showed them His hands and His side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, peace be with you, as the Father has sent me, so I send you. And when he has said this, He breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit, whose sins, you take note, whose sins you forgive are forgiven them. Yan. And whose sins you retain are retained. The authority to give forgiveness is given to the apostles. Then these apostles, since it is given to them, they transferred it also the same authority to the succeeding
succeeding na mga lingkod na hinirang din nila. The Catholic Church has unbroken link from the apostles up to Pope Francis today. Tayo lang naman Katolikong merong ganun. So, pinapakita dito na meron pala. Kasi sabi niya, ang sino mang patawarin ninyo sa inyong kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. So, ibig sabihin, yung sa Old Testament na pagpapahayag ng pagkakasala, ng pagkukumpisal, ay pati pala sa Bagong Tipan meron. At ibinilin sa kanila ng Panginoon, ang sino mang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Kaya nga every time na pupunta ka sa kumpisal, ano sabihin ng pare? After that, you confess. Sabihin ng pare, I absolve you through the ministry of the church. Sabi niya, I absolve you of your sin in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Kasi nakabase yan sa banal na kasulatan. Kaya kapag sinasabi sa inyo na wala sa Biblia, huwag kayong mag-kumpisal, direkta lang kayo sa Diyos. Sigurado ka, pakikinggan ka ng Diyos. Yung kaibigan nga ni Job, di ba? Pinalapit sila ng Diyos kay Job para ipanalangin sila ni Job. Nagkasala si David, Haring David, sa Diyos, pero nagbigay sa kanya ng patawaran ay si Propeta Nathan. Tapos sabihin natin, wala sa Biblia. Ito malinaw na malinaw. Kaya paano nyo paano nyo maitakwil yan? So, kung Katoliko ka na nabudol ka na ang kumpisal daw wala sa Biblia, bumalik ka na kapatid. Then sa 1 John 1:9, take note, hindi sa 1 John 1:9 eh. Ito sabi, basahin natin para Sa 1 John 1:9, sundan nyo, buksan nyo yung Bible nyo para masanay ka. Whoever says, mali. Chapter 2 yung nakakita ko. If we acknowledge our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from every wrongdoing. Kumpisal. Sabi niya, kung ikukumpisal natin ang ating mga kasalanan siya, alalahanin natin that the writer of this 1 John is the same John who wrote the Gospel according to St. John. So si St. John aware kung ano yung sinasabi niya. Na kung ikumpisal natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay faithful and just to forgive us our sins. Pero prior, he wrote this letter ni St. John, alalahanin natin sa Ebanghelyo na sinulat ni St. John, ang siya ang nakatala nito na kung sino man ibinilin yung pagpapatawad sa mga alagad, na kung sino man ang inyong ipinatawad ay pinatawad na nga, ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Hingi ka ng tawad. Lord, forgive my sins. No, I have ministers. I have given that authority to my ministers. Hindi, Lord, gusto ko mag-direct sa iyo Bakit? May ministry na nga siya, may ministry na nga siya, reconciliation Ministry of reconciliation na ibinigay. Good morning from Taiwan. Thank you. So, baka i-question ka pa ni Lord. Kasi may ministry na siyang iniwan, ministry of reconciliation. Ito, basahin ko, hanapin ko sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Kung hindi ako nagkakamali mga kapatid. Ang sabi dito may sinabi si Saint Paul. Ngayon ko lang naalala. Ayan na. Ito verse 20, 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, para ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo. Sa pamamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos. You see? Sa pamamagitan ko din, merong colon. Sa mga nag-aaral ng English, ano bang ibig sabihin nun? Sa pamamagitan ko, colon, makipagkasundo kayo sa Diyos. Through me, reconcile to God.
Sa Biblia pala yung kumpisal? Ay, ganun, ganun. Opo, ganun mga kapatid. You see? 2 Corinthians 5:20, ulitin natin. Sabi ni Saint Paul, napakalinaw. Kaya ako'y, sugo, I am ambassador of Christ, sabi niya. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo. Sabi niya, ang tindi ng term. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko, sabi niya, through me, reconcile to God. In what way? Confess your sin. Sa James 5:16, ito mas malinaw. Sa James 5:16, sa Tagalog, ang James sa Tagalog is Santiago. Kaya kapag may kaibigan kayong pangalan James, tawagin yung Santiago. Titingin-tingin niyo, sino Santiago? Ikaw. So, ang James sa Tagalog ay Santiago. Galing na pagkano ang translate ng layo. Sa James 5:16, mga kapatid, buksan niyo ha. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Sinabi ito ni si St. James. Pero, ang safe na ipagtapat mo ang iyong kasalanan is sa pari. Kasi alam mo kung bakit. Ang mga pari may tinatawag na vow of secrecy when it comes to confession. Na kapag isiwalat nila ang iyong kinumpisal, including your name, na ganyan ang ginawa mo, they will be excommunicated automatically. Pag mapatunayan na ikaw nagkumpisal ka, halimbawa nakakumpisal ka, nagnakaw ka ng lubid, na may kasamang kalabaw, ay isiwalat niyo yung pangalan mo publicly, then ma-excommunicate sila. Matatanggalan sila ng office ng faculty as a priest. Hindi na sila pwede makapagmisa, hindi na sila Katoliko. Yung katumbas nun, natural, impyerno. Maliban kung magbalik loob sila. Yun, hindi ko alam kung anong proseso nun after. So sa James 5:16, ang linaw. Sabi niya, ipagtapat ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa. Saan mo ngayon ipagtapat? Sa kaibigan mo? Hindi, doon na lang sa pare. Patawarin ka pa, bibigyan ka pa ng absolution, magiging payapa pa yung kalooban mo. Ngayon, kung sa kaibigan mo ipagtapat, baka imarites ka pa. Screenshot, halimbawa messenger, screenshot niya, tapos ipopost niya sa Facebook. Yari na. So for you to have peace, it's better to have your confession to the priest. Kasi may tinatawag na nakasil yung kumpisal na yan, mga kapatid. Sa 2 Corinthians 5:20, ang linaw din nun, ha? Then sa 1 James 5:16, John 21 to John 20 to 23. Okay. Then sa James 5:16, 2 Corinthians 5:20. Yan, sulat ko para hindi ko makalimutan. Then meron pa. Ano ba yung naalala ko? Ang mga tao, nung lumapit sila kay Juan, ito tandaan nyo, kung naalaala nyo, yung mga tao na lumapit kay Juan para magpabautismo sa Ilog Jordan, ay sabi doon, ipinahayag nila ang kanilang kasalanan. Ibig sabihin, they publicly confessed their sins before they were baptized by St. John. Though, ang baptism ni St. John is baptism of sa it's not katulad ng baptism natin yun, forgiveness, Matthew 3:11. Sandali, hanapin natin. Ito, Matthew 3:11, binabautismohan ko kayo sa bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan, ngunit ang dumarating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy, siya ay magkapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tanggalin, kahit tagadala ng kanyang panyapak.
Okay. So, ang mga tao nung nagpabinyag sila kay Juan, ito sa verse 6, Matthew chapter 3 verse 6, sabi dito, ipinahayag nila ang mga kasalanan at sila ay binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. So, ipinahayag nila yung kanilang kasalanan publicly. Hindi mo naman pwede pahayag ng kasalanan mo. Pinapahayag ko ang aking kasalanan na ikaw lang nakakalam. That is not a confession. That is not, hindi yan pagpapahayag. So, pinahayag. Kahit mga audio, mo, before sila bautismuhan ni Juan, ipinahayag nila yung mga kasalanan nila. Ulitin ko, 2 Corinthians 5:20, sabi ni St. Paul, ako'y sugo ni Kristo, para ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo. Sa pamamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos. So yan mga kapatid, ang kumpisal pala ay nasa Biblia. Kaya kung gusto mo na magkaroon ng kapayapaan ng kalooban mo, yung kasalanan mo na until now hindi mo pa ako may kasalanan ako dati more than 20 years na kinumpisal ko. Na sabi ko kinakailangan ko i-kumpisal to para totally magiging malaya ako. Talagang kung kinumpisal ko, nakakaya man siguro yun. Nakakaya yun kung tutuusin. Isang nakakayang kasalanan. Pero kinakailangan mong gawin para magiging malaya ako at magiging mapayapa ako sa aking kasalanan. Huwag naman kayong hindi naman ako nakapatay. Hindi naman yun. So, nung kinumpisal ko yun, kahit sabihin kong matagal na, sabi ko baka, hindi ko alam kung nakalimutan ko na kumpisal ko na ba to before, but I need to confess it today, sabi ko. At din yun, nakumpisal ko na. So, I am free. Malaya na ako doon sa pagkakasalan na yun. Then, yung yung isa sa mabigat na kasalanan mga kapatid, especially is yung pagsisinungaling. Although sa tingin ko minor lang yung pagsisinungaling na yun, it's talagang kinumpisal ko. Sabi ko, I have two other instance na nagsinungaling ako. Kasi isang beses, yung asawa ko maulan, may kaputi kami mga extra doon sa motor namin. Gusto niyang ibigay doon sa mga nagbabike sa gilid. Then, sabi niya, may kaputi tayo dyan. Sabi ko, parang nagsinungaling ako, parang ayaw ko ibigay kasi parang nagbaramot ako during time. Nagsinungaling ako na parang sinabi akong wala. Sabi ko, wala. So yun ay kinumpisal ko kasi then yung isang instance na yung instance about doon sa isang nagsinungaling ka doon yung sa status mo, iniba mo para lang may maano ka. Kasi di ba kung minsan may mga ayuda na kailangan mong i-declare. Kung minsan hindi pa rin napadeclare sa iyo ganyung trabaho mo, hindi mo makuha lalo. Natural yung isa reason nga bakit yung iba nga na yun wala man lang contribution, hindi man lang nagbabayad ng tax na nakakuha. Then ikaw na ang laki-laki ng tax mong binabayad is hindi ka man lang makinabang doon sa galing sa gobyerno na ayuda. Then di ba kung minsan mag-declare ka doon ng something else para lang makakuha ka ng ayuda. Since sa akin very serious yung pagsisinungaling, kahit sabihin mong parang sa tingin mo is minor lang, ay kinumpisal ko after, alam niyo ba, after ng actually during that day nagmamadali yung pari namin na magpakumpisal kasi may mga services pa siya after noon. Mayroon pa siyang dapat gawin na magbe-bless pa siya ng patay. Katatlong misa na siya So nakakapagod, di ba? Tatlong misa na, nag-bless na silang patay. Then may biglang may pumila na nagkumpisal. Akala niya isa lang, dalawa, tatlo, apat. Mamadali na nga, hindi lang ako pumunta, hindi lang ako pumila kasi sabi nga ni Father John Mark, mamadali na siya. Pero kinumpisal ko yung dalawang instance ng pagsinungaling. After ko makumpisal yung pagsisinungaling ko, mga kapatid, nagkaroon ako ng kapayapaan sa kalooban ko. Napaiyak ako kasi ang pagsisinungaling is a serious thing. Kasi ang sabi sa John chapter 8 verse 44, ang inyong ama ay ang diablo. Siya ay sinungaling sapagkat siya ay nagsisinungaling na noon pa mang una. So, I don't want to be a part
of the kingdom of the devil. I don't want to be a part of yung magsinungaling ka kasi mapaano ka, mapapasakop ka doon sa diablo kasi ang diablo nagsisinungaling na. So kahit sa tingin ko is maliit lang yung bagay na yun na pagsinungaling, yet I confess it. Kaya after that, nagkaroon ako ng kapayapaan. Sinabi lang pare, through the ministry of the church, I absolve you of your sin in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. So ganun ang dinudulot ng kumpisal. So do not be afraid to go to confession because it is in the Bible. The Lord said, whose sins you forgiven, they are forgiven, and whose sins you retain, they are retained. So therefore mga kapatid, huwag kayong makinig doon sa iba na sinasabi wala sa Biblia. Ang linaw po ng sinasabi ng banal na kasulatan that the confession is in the Bible. So kung matagal ka na sa tingin mo na tila baga bigat ka na doon sa kalooban mo na yung mga kumpisal mo na bumabagabag sa iyo, ay why not go to the sacrament of reconciliation. God is waiting for you. Katulad ng sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just and ready to forgive us of our sins. Then sinabi dun sa 1 Isaiah chapter 1 verse 18. Halik kayo at magdiwanagan tayo, gaano man karumi ang inyong kasalanan, gaano man kapula yan na parang crimson, ay handa ko yan paputiin na parang niyebe. After ng confession mga kapatid, I tell you, you will never be the same if you will only be true to your confession. So maybe that is by now. Shalom mga kapatid. Blessed weekend. Safe Friday, including may the Lord bless us and protect us, including our loved ones, all our possessions, and those people who are close to us. In Jesus' name, Amen.